Kabanata 1471. Ngayon na may mga bagong tsismis na lumalabas kada ilang minuto at sinusuportahan pa ng tinatawag na ebidensya, maaaring tuluyang mawala ng kontrol ang sitwasyon kung maghihintay pa tayo hanggang bukas, sabi ni Lucy na puno ng pag-aalala. Bukod pa roon, marami sa mga pagdududa ay direktang nakatuon sa iyo, kaya wala sa posisyon sina Mr. Stirk at Mr. Spencer para magsalita. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag tungkol sa tindi ng sitwasyon. Ikaw ay haharap mag-isa sa daan-daang kumpanya ng media bukas, at lahat sila ay matatalas ang dila. Bukod dito, mukhang handang-handa sila at determinadong sirain ang reputasyon mo. Natatakot akong maipit ka sa isang sulok. Nakayuko ang mga mata ni Charlotte habang pinag-iisipan ang sitwasyon. Tama si Lucy, kritikal ang kasalukuyang kalagayan, at lalo lamang lalala ang lahat habang pinapatagal ito. Gumawa ka na ng mga paghahanda. Ilipat ang press conference ngayong araw 2:00 ng hapon, utos niya. Hindi, gawin na lang 11:00 ng umaga. Halos mag-aalas 10 na. Hindi na ganoon kalayo ang 11:00. Sinilip ni Lucy ang relo at nag-aalalang nagtanong. Ayos ang oras, pero handa ka na ba? Walang dapat paghandaan. Kumunot ang noo ni Charlotte. Kahit gaano pa ako maghanda, hindi ko rin alam kung anong mga pakulo ang ihahagis nila sa akin. Mga kinatawan mula sa mahigit 500 media company ang dadalo sa press conference. Paano natin mahuhulaan ang lahat? Tama ka, tumanggo si Lucy. Kung ganoon, sisimulan ko na ba ngayon? Pakisuyo, kinawayan siya ni Charlotte bilang hudyat na umalis. Naiintindihan, agad na kumilos si Lucy. Nawala ang gana ni Charlotte na magtrabaho kaya isinara niya ang folder. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang magandang tanawin ng lungsod sa ibaba, at inayos ang kanyang mga iniisip. Kailangan niyang manatiling kalmado, alisin ang lahat ng sagabal, at mag-isip ng tamang solusyon. Miss Lindbergh, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Lumingon si Charlotte. Lupin, bakit nandito ka? Hindi ba sinabi kong manatili ka sa ospital? Ipinadala ko sina Jade at Emma. Mabilis na lumapit si Lupin sa kanya. Hindi kita pwedeng iwan mag-isa habang hinaharap mo ang ganito kalaking problema. Hindi naman ako nag-iisa. Hindi ba tao sina Jade at Emma? Pabirong pag-irap ni Charlotte, ngunit napangiti rin siya. Dahil palaging maaasahan si Lupin, mas naging panatag ang loob niya sa presensya nito. Iba pa rin iyon. Kilala kita ng lubos, kaya ako ang pinakaangkop na tumulong sa iyo. May malasakit na tiningnan ni Lupin si Charlotte. Miss Lindbergh, nakasalubong ko si Lucy kanina. Nabanggit niyang magdaraos ka ng press conference ng 11:00. Tama, tumanggo si Charlotte. Wala ng oras na masasayang. Kailangan ko itong harapin agad. Kung ganoon, ihahanda ko na ang mga tao ko. Sinimulan ni Lupin ang pagtawag sa kanyang telepono. Ano ang ibig mong sabihin? Biglang nasabi ni Charlotte, ngunit agad din niyang naunawaan. Mahalaga ang seguridad dahil napakalaki ng saklaw ng press conference. Talagang misinsin kagaya ng dati. Nakalimutan ko halos iyon. Hinimas ni Charlotte ang kanyang sentido. Napakaswerte kung nandito ka. Ang mga media company na iyon ay malinaw na mga kasangkapan para pabagsakin ka. Kung hindi maayos ang seguridad, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Habang tumatawag, dagdag ni Lupin. Kulang tayo sa tao, pero mag-iisip ako ng paraan. Matapos ang lahat ng nangyari, tuluyang nasira ang Southridge. Ang natitirang mga bodyguard ng pamilyang Noct ay ipinadala para protektahan sina Ben, Ellie, Johan, at Spencer. Ang natitira lamang ay ang mga babaeng bodyguard ni Charlotte. Ngunit ang ilan ay kailangang manatili sa bahay upang bantayan ang triplets ni Danrick. Malinaw na kulang ang tao. Gayunman, ang kasalukuyang kalagayan ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga tauhan. Puno ng pag-aalala, nag-alinlangan si Lupin na kontakan sina Gordon at Sean. Masyado silang malayo. Alam ni Charlotte ang iniisip niya. Walang silbi kung hihingi tayo ng tulong kay Gordon ngayon. Ngunit, magsasalita na sana si Lupin nang tumunog at maputol siya ng ringtone ng telepono ni Charlotte. Ang tumatawag ay si Gordon. Parang tinawag mo siya. Sinagot agad ni Charlotte ang tawag. Miss Lindbergh, Gordon, ikinagagalak kong marinig muli ang boses mo.
Dahil lubhang kailangan ng tulong, agad niyang tinanong. Nasa Erihal ka pa ba? Nakipag-ugnayan ka na ba kay Danrick? Hindi pa, sagot ni Gordon. Ngunit nakumpirma kong buhay pa at ligtas si Mr. Lindbergh. Kaya bumalik na ako sa H-City upang protektahan ka at ang triplets. Nasa H-City ka na. Napakaganda niyan. Sigaw ni Charlotte. Sakto ang dating mo. Kailangan ko ng tulong ngayon. Kadarating lang namin sa paliparan at handa kaming sumunod sa iyong utos. Dalhin mo ang mga tao mo sa knock group ngayon din, agad na utos ni Charlotte. Naiintindihan. Papunta na kami ngayon. Hindi, sandali. Biglang kumalma si Charlotte. May mga chismis na nagsasabing bumalik ako sa pamilyang Knock para maghiganti sa utos ni Danrick. Kung ang mga tauhan niya ay makikitang nasa tabi ko ngayon, lalo lamang lalakas ang hinala. Huwag kang mag-alala, may mga bagong mukha akong kasama. Walang makakakilala sa kanila. Naunawaan ni Gordon ang kanyang pangamba. Nang makipagkita ako kay Sean sa Erihal, isinama ko ang ilan sa mga tauhan niya. Kahit matagal na silang sumusunod kay Mr. Lindbergh, hindi sila kailanman lumantad sa publiko. Kaya walang nakakakilala sa kanila. Sa press conference, mananatili akong tahimik at paprotektahan ka ng lihim. Kasabay nito, susubukan kong alamin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Napakainam ng plano. Masayang sabi ni Charlotte, pumunta ka na agad. Ay papasundo kita kay Lupin. Sige. Pagkababa niya ng tawag, agad na nagsalita si Lupin. Napakaganda nito. Sa presensya ni Gordon, malaki ang maitutulong niya. Talagang napakagandang timing niya. Tuwa rin si Charlotte, ngunit agad din siyang nagduda sa biglaang pagbabalik ni Gordon. Sandali, parang mas maaga siyang bumalik sa H-City dahil nakita niyang mapapahamak ako. Hindi ba sinabi niyang balak na talaga niyang bumalik? Nagkataon lang ba ito? Umiling si Charlotte. Hindi, pakiramdam ko hindi ito nagkataon kundi planado siyang bumalik para protektahan ako mula pa sa simula. Baka nalaman ni Danrick ang nangyari sa pamilyang Knock at nag-alala siya para sa akin. Kaya niya ipinadala si Gordon. Ganyan talaga si Danrick, matigas sa labas pero malambot ang puso. Tama ka, natuwa si Lupin na tama ang hinala ni Charlotte kahit wala siyang sinabi. Simulan na natin ang paghahanda. Ibinalik ni Charlotte ang focus sa kasalukuyang problema. Tiningnan niya ang oras at nagudyok. Hindi tayo pwedeng matalo. Kung hindi, mabibigo ko si Zachary. Magiging maayos din ang lahat. Wala naman tayong kasalanan. Pag-alo ni Lupin. Sige, aasikasuhin ko na ang seguridad. Sige, hawak ang kanyang telepono, naglakad-lakad si Charlotte sa opisina. 10:00 na, 1 oras na lang bago ang press conference. Dahil si Gordon na ang bahala sa seguridad, kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Maaari niyang pabulaanan ang mga akusasyon ng media at maglabas ng ebidensya. Ngunit wala siyang ideya kung ano pa ang maaaring mangyari. Habang lantad siya, ang kalaban ay nagkukubli sa dilim. Imposibleng paghandaan ng lahat ng banta. Gayunpaman, wala ring saysay ang labis na pag-aalala. Haharapin na lang niya kapag dumating na. Umupo si Charlotte at ipinagpatuloy ang trabaho. Anuman ang mangyari, kailangan niyang manatiling malinaw ang isip. Samantala, ipinaalam na ni Lucy ang pagbabago ng schedule ng press conference, habang nakipagkita si Lupin kay Gordon upang ayusin ang seguridad. Gordon, ito ang detalyadong plano ng gusali. Magbibigay ako ng kopya sa bawat tao mo. Tinanggap ni Gordon ang mga plano. Hindi man lang tiningnan, ipinasa niya agad sa kanyang mga tauhan. Nakita ko na ito noon. Kabisa ko na ang lahat. Dahil sa tulong ni Gordon, mas nakampante sina Lupin at Morgan. Lalo na si Lupin dahil alam niyang si Danrick mismo ang nagpadala kay Gordon upang tumulong sa kanila. Kahit matalim magsalita si Danrick, palagi naman niyang pinuprotektahan si Charlotte ng palihim. Sapat na ang 1 oras na abiso upang makalikom ng napakaraming mamamahayag mula sa mga kilalang media company sa H-City. Nakakagulat, tila handang-handa ang lahat. Kahit ang mga hindi karaniwang nasa H-City ay nagawang makarating sa Knock Group sa loob lamang ng 1 oras. Punong-puno ang malaking conference room. Ang mga mamamahayag at cameraman ay sabik na naghihintay sa pagdating ni Charlotte. Matapos maglagay ng simpleng ayos sa mukha,
nagpalit si Charlotte ng puting kasuotang akmang-akma sa kanya. Agad na nakatuon ang lahat ng kamera sa kanya nang pumasok siya sa lugar. Walang tigil ang pag-ilaw ng mga flash habang sunod-sunod ang kuha ng mga cameraman. Umupo si Charlotte sa pangunahing upuan. Walang sinumang nakaupo sa tabi niya. Dahil siya lamang ang sangkot sa isyong ito, hindi nararapat na dumalo sina Spencer at Johan. Nanunood lamang sila ng live stream sa kanilang opisina ng kabado ang dibdib. Tatawagan ka ba naming Miss Lindbergh o Mrs. Nock? May isang taong biglang nagtanong mula sa hanay ng mga mamamahayag, na puno ng pangungutya ang kanyang tono. Dahil nasa loob tayo ng kumpanya, tawagin ninyo akong Miss Lindbergh. Itinaas ni Charlotte ang kanyang ulo at tinitigan ang mamamahayag ng matalim. Ikaw si Jaden Duncan, isang mamamahayag mula sa H-City Reports, tama ba? Natigilan ang mamamahayag dahil hindi niya inaasahang makikilala siya, lalo pat alam ni Charlotte ang kanyang pangalan. Kahit may logo ng H-City Reports ang cameraman sa likuran niya, walang nakasulat na pangalan. Sa pag-iisip na iyon, sinilip ni Jaden ang kanyang badge. Wala rin roong nakasulat na pangalan niya. Kung tama ang aking alaala, ang kumpanya ninyo ang naglabas ng artikulong kumu-question sa kinaroroonan ng aking asawa, tama ba? Patuloy na tanong ni Charlotte. Alam na alam niya na ang isang dissenting media company gaya ng H-City Reports ay hindi basta-basta maglalabas ng balitang walang basehan. Ngunit sa tuwing ginagawa nila ito, palagi silang nakakahanap ng magarang dahilan upang suportahan ang kanilang pahayag na parabang ipinaglalaban nila ang katarungan. Tama iyon, mabilis na nakabawi si Jaden. Taas noo niyang ipinagpatuloy, hindi pa nagtatagal. Nagsagawa ng press conference si Mr. Nock upang ipahayag ang kanyang kasal, ngunit hindi inanyayahan ang media sa seremonya. Pagkatapos noon, bigla siyang nawala sa sirkulasyon. Ngayon naman, may balita kaming namatay si Mr. Nock sa isang sunog. Lubhang nakakagulat ito. Miss Lindbergh, maaari mo bang ipaliwanag ang bagay na ito? Bumalikwa si Charlotte ng tanong. Bakit ako kailangang magpaliwanag sa inyo? Usaping pampamilya ito at wala kayong karapatang malaman. Miss Lindbergh, parang iniiwasan mo ang tanong. Ibig bang sabihin ay nakakaramdam ka ng pagkakasala? Walang patumanggang sabi ni Jaden. Tama nga, may sumang-ayon. Kasabay nito, nagsimulang magtanong ang iba tungkol sa pagkamatay ni Zachary. Palaging mahigpit ang seguridad ng pamilyang Nock. Saan man magpunta si Mr. Nock, may kasama siyang hindi bababa sa 18 bodyguard. Paano nagkaroon ng sunog? At kahit may sunog man, bakit siya lang ang namatay? Napakakakaiba nito. May mga chismis na may kinalaman ka raw sa sunog, Miss Lindbergh. Totoo ba iyon? At bakit ikaw ang namumuno sa Nock Group ngayong may trahedyang nangyari kay Mr. Nock? Hindi ba dapat ang kanyang nasasakupan ang humawak ng pamamahala? May nagsabi ring inilipat ni Mr. Nock ang lahat ng kanyang ari-arian at share sa iyo bago ang insidente. Mas lalo itong kakaiba, para itong mga sitwasyon kung saan nagsisiguro ang asawa sa asawa, tapos bigla itong namamatay at napupunta lahat ng kabayaran sa bulsa ng asawa. Tama, mas madrama pa ito kaysa sa isang soap opera. Isang pangungusap pa lamang ang nasabi ni Charlotte, ngunit sinundan na ito ng sunod-sunod na tanong mula sa media. Wala siyang pagkakataong sumagot, habang dumarami ang mga tanong na walang sagot, lalong tumitindi ang tensyon sa paligid. Hindi na ito mukhang press conference kundi isang pagtitipon para sa pagsumbat. Sa halip na sumagot o makipagtalo, bahagya lamang ngumiti si Charlotte at tahimik na nakinig. Nag-aalala ang mga tao mula sa Divine Corporation para sa kanya. Lalo na sina Spencer at Johan na nanunood ng live stream sa opisina. Labis ang kanilang kaba, takot na mawalan ng kontrol ang sitwasyon kapag hindi ito maayos na masagot ni Charlotte. Pagkatapos ng lahat, live na ipinapalabas ang press conference at pinapanood ng mga netizen sa buong bansa. Sa sandaling iyon, marami ng netizen ang bumabatikos kay Charlotte, na tinatawag siyang malupit at hangal dahil sa umano'y madaling pag-amin ng kasalanan. May ilan pang nagsasabing lalabas din ang tunay niyang kulay. Sa kabuuan, nasa lubhang hindi paborebleng kalagayan siya. Gayunman, patuloy lamang na umiinom ng tsaa si Charlotte habang hinihintay silang matapos magsalita.
Matapos ang isang oras, sa wakas ay tumigil ang mga mamamahayag. May ilan na muling nagtanong, "Bakit wala kang sinasabi, Miss Lindbergh? Nawalan ka na ba ng masabi dahil tama ang lahat ng sinabi namin? Hindi ka makakalusot. Kung ikaw ang may gawa nito, sumuko ka na sa pulisya." Malamig na sabi ng isa pang mamamahayag. Isang ilang nakatahimikan ang bumalot sa lugar. Lahat ay sabik na naghihintay sa sagot ni Charlotte. Matapos uminom ng 3 tasa ng itim na tsaa, dahan-daang itinaas ni Charlotte ang kanyang ulo, inilibot ang tingin sa kanila, at nagtanong. "Tapos na ba kayo?" Nanatiling tahimik ang mga mamamahayag, hinihintay ang kanyang sasabihin. "Mr. Williams," tawag niya sabay kumpas, at agad lumapit si Rodney kasama ang kanyang koponan. "Opo, Miss Lindbergh," bati niya. "Naitala ba ninyo ang lahat ng sinabi nila at natukoy kung sino-sino sila?" Kalmadong tanong ni Charlotte. "Malinaw po naming naitala ang lahat," sagot ni Rodney habang umuupo na ang kanyang legal team. Nagulat ang lahat ng mamamahayag. Walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari. "May gusto pa ba kayong idagdag?" Ngumiti si Charlotte at tumingin sa hanay ng press. "Sasagutin ko ang mga tanong ninyo kapag tapos na kayo." Nauuto ang ilan sa kanila at wala nang naglakas ng loob na magsalita. Halata nilang handa na si Charlotte at ang kanyang legal team na gumanti sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso laban sa sinumang magpapatuloy sa paninirang puri. Ang mga naunang nagbato ng mabibigat na paratang ay nagsimulang kabahan, iniisip kung naitala ang kanilang mga sinabi at kung kakasuhan sila. "Sige, simulan na natin ng formal ang press conference." Iniunat ni Charlotte ang kanyang kamay bilang hudyat. Sino ang mauuna? Ngunit nawalan na ng tapang ang mga mamamahayag na magtanong. Sa halip, nagtinginan sila, umaasang may maglalakas loob. Walang tanong. "Sige, sasagutin ko na lamang ang mga tanong ninyo kanina." Tumingin si Charlotte sa paligid at tinukoy ang unang nagtanong. Ang unang tanong ay mula kay Terrence Mock ng HCT Frontier. "Tinanong mo kung bakit nasa akin ang mga ari-arian at shares ng aking asawa. Sasagutin ko yan ngayon." Ipinaliwanag niya, "Ang aking asawa at ako ay legal na kasal, at bata pa ang aming anak. Sa oras na may mangyaring masama, may karapatan ako sa kanyang mana. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang buong proseso ng batas, ngunit kung interesado kayo, magsaliksik kayo." Dagdag pa niya, inilipat ni Mr. Henry ang kanyang share sa Knock Group sa kanyang 3 apo sa tuhod, na malinaw na aking mga anak. Natural lamang na bilang kanilang ina, may karapatan akong pangasiwaan ang operasyon ng Knock Group. Dumaan ang lupon ng mga direktor sa ilang beses na pagsusuri at verifikasyon kasama ang legal team ng kumpanya bago aprubahan ang aking pagkakahirang. Hindi ko makukuha ang posisyong ito kung tinanggihan nila ako. Nagpatuloy si Charlotte. "Hindi ko maintindihan kung bakit bigla kayong dumating upang OC-sain ako sa ngalan ng katarungan. Sa palagay ba ninyo ay mas alam ninyo ang takbo ng Knock Group kaysa sa lupon ng mga direktor? Ipinahihiwatig ba ninyo na napakabobo nila upang malinlang ko silang lahat?" Natahimik ang mga kasapi ng press sa kanyang mga sinabi. Magpatuloy tayo sa susunod na tanong. Isa-isa niyang sinagot ang bawat tanong ng mahinahon at matatag. Kabanata 1495. Inabot ng halos 40 minuto si Charlotte upang masagot ang lahat ng tanong. Pagkatapos nito, pinag-krus niya ang kanyang mga daliri at nagtanong, "Kontento ba kayo sa aking mga sagot? Sabihin ninyo kung may kailangan pa kayong linawin." Nanahimik ang lahat. Habang sinasagot niya ang mga tanong, inilabas ni Rodney ang lahat ng legal na dokumento at ebidensya upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Hinamon pa niya ang mga mamamahayag na i-report siya sa mga awtoridad kung ayaw nilang maniwala sa kanyang paliwanag. Kasabay nito, ipinahayag ni Charlotte na handa siyang ipagtanggol ang sarili sa harap ng mga awtoridad kung kinakailangan. Muling natigilan ng mga mamamahayag. Parang ang mga paratang na ibinato nila sa kanya ay biglang naging lantad na panunuligsa na walang saysay at walang batayan. Sa sandaling iyon, bumaligtad ang sitwasyon at matagumpay na nakabawi si Charlotte. Nang makitang nalutas na ang krisis, sina Spencer, Johan, at ang iba pang nasa matataas na posisyon ay napabuntong hininga ng ginhawa. Malamig na tiningnan ni Charlotte ang press. "Tatanungin ko kayo sa huling pagkakataon.
May iba pa ba kayong tanong? Kung meron, itanong ninyo na ngayon. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na sumagot. Alam nilang hindi magiging maganda ang kahihinatnan kung sasalungatin pa siya. Sige, dahil wala nang gustong magsalita, tapos na ang komperensyang ito. May awtoridad niyang sinabi. Ngunit bago iyon, may isa pa akong gustong idagdag. Sumandal siya sa upuan at sinuyod ng tingin ang mga mamamahayag. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko upang kamuhian ninyo ako ng ganito. Maaaring iniisip ninyo ang mga isinulat ninyo tungkol sa akin ay basta mga salita lamang, ngunit naisip ba ninyo ang pinsalang idinulot nito sa aking reputasyon? Nagpatuloy si Charlotte sa mariing babala. Nakikita ng Diyos ang bawat galaw ninyo. Isipin ninyo ang inyong pamilya at maging mabuting huwaran kayo sa kanila. Agad na naging seryoso ang mga mukha ng mga mamamahayag. Nawala ang kanilang kaiabangan at hindi na sila nang ahas pang ulitin ang mga naunang paratang. Iyon lamang, maaari na kayong umalis. Nang matiyak na nanalo siya sa sagupaan, wala nang balak si Charlotte na mag-aksaya pa ng oras. Nang tumayo na siya upang umalis, may isang sumigaw, "Sandali!" Napahinto siya at tumingin sa pinanggalingan ng boses. May isang mamamahayag na nagsabi, "Katatanggap ko lang ng isang anonymous na mensahe na nagsasabing buhay pa raw si Mr. Noct at dinala siya sa ospital." Ano? Nabigla ang lahat ng mamamahayag. Sa loob lamang ng ilang segundo, natanggap din ng iba pang mamamahayag ang parehong mensahe sa kanilang mga telepono. Nangunot ang noo ni Charlotte na may masamang kutob. "Miss Lindbergh." Lumapit si Rodney at iniabot ang kanyang telepono. "Nakatanggap din ako ng mensahe." Binasa ni Charlotte ang text. Buhay pa si Zachary Noct. Dinala siya sa Raisin Hospital 1 minuto ang nakalipas. May kalakip na video ang mensahe. Nang e-play iyon, namutla si Charlotte sa gulat. Ang lalaki sa video ay kamukha nga ni Zachary. Bagamat sugatan at balot ng benda, makikita sa kanyang pangangatawan at bahagyang natatakpang mukha na siya nga si Zachary. Ano ang nangyayari? Naging masigla ang mga mamamahayag sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. "Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Raisin Hospital." Utos ni Charlotte habang pilit na pinipigil ang kanyang emosyon. "Opo," sagot ni Lupin at agad isinagawa ang utos. Nang maunawaan ang sitwasyon, nagunahang lumabas ang mga mamamahayag at nagtungo sa Raisin Hospital, na umaasang sila ang unang makakakuha ng pinakabagong balita tungkol kay Zachary. Nang kumalat sa internet ang balita tungkol sa kalagayan ni Zachary, agad itong nagdulot ng malaking kaguluhan. Hindi patay si Zachary Noct kundi malubhang sugatan at dinala sa Raisin Hospital. Agad na inutusan ni Charlotte si Gordon na isara ang ospital at nagtungo siya roon kasama si Lupin. Sina Spencer at Johan, na labis ding nasabik sa balita, ay sumunod sa kanila sakay ng ibang sasakyan. Alam ni Charlotte na hindi lamang sila ang patungo sa ospital. Lahat ng malalaking media company at iba pang nakatanggap ng balita ay siguradong papunta rin doon. Habang nasa biyahe, pilit niyang pinakalma ang sarili at inutusan si Lupin. Isara ang ospital at huwag hayaang makapasok ang mga tagalabas. Ipa-verify mo rin kay Gordon kung si Zachary nga talaga ang lalaking iyon. Alam ko, na-text ko na si Gordon. Alam na niya ang dapat gawin. Hindi maitago ni Lupin ang kanyang pananabik. Napakaganda sana kung siya nga si Mr. Noct. Ngunit may hindi tama para sa akin. Sa kabilang banda, nagpahayag ng pag-aalinlangan si Morgan. Kung buhay pa si Mr. Noct, bakit hindi siya nakipag-ugnayan kay Miss Lindbergh? At kung may nagligtas man sa kanya, bakit siya dinala sa Raisin Hospital na napakalayo? Madaling ipaliwanag iyon. Malubha ang mga sugat ni Mr. Noct at malamang ay wala siyang malay. Paano siya makakatawag? Bukod pa roon, maaaring dinala lang siya ng nagligtas sa kanya sa pinakamalapit na ospital. Paliwanag ni Lupin. Kung ganoon, sino ang nagligtas sa kanya? Naguguluhan si Morgan. Dahil nawala si Mr. Noct sa Southridge, ang mga salarin ang dapat na kumuha sa kanya. Bakit nila siya dadalhin sa ospital? Baka nakatakas siya at may tumulong na isang dumaraan. Bagamat may kutob si Lupin na may kakaiba, nananatili pa rin siyang umaasa. Malalaman natin ang lahat pagdating natin sa ospital. Sa sandaling iyon, itinuro ni Morgan ang isang mahalagang punto. Ang pinakamahalaga,
Sino ang nagpadala ng anonymous na mensahe sa mga mamamahayag? Maaari bang siya rin ang taong nag-udyok sa kanila na atakihin si Miss Lindbergh? Natahimik si Lupin at nag-alalang tumingin kay Charlotte. Kung kahit si Morgan na madalas sabog ang isip ay nakapaghinala ng ganoon, tiyak na naisip na rin iyon ni Charlotte. Nang makita niyang nanatiling tahimik si Charlotte, nahulaan ni Lupin na pinag-iisipan din niya iyon. Sa katunayan, ang tanging laman ng isipan ni Charlotte ay ang makumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang si Zachary iyon. Wala nang iba pang mahalaga basta't buhay pa siya. Ang iba pang problema, haharapin at lulutasin namin ng magkasama. Pakiramdam ko talaga ay isang paka na ang buong pangyayaring ito. Hindi napansin ni Morgan ang ekspresyon ni Charlotte at nagpatuloy. Isipin mo, biglang sabay-sabay na inatake ng napakaraming media company si Miss Lindbergh sa internet. Tiyak na planado iyon. Pagkatapos, sa dulo ng press conference, sabay-sabay ding nakatanggap ng anonymous na mensahe ang mga mamamahayag. Magkakaugnay ang lahat. Tama na, siniko siya ni Lupin upang patigilan. Doon lamang natauhan si Morgan. Nang makita niya ang halatang nababagabag na si Charlotte sa salamin ng sasakyan, dali-dali siyang nagbawi. Pakiusap, huwag ninyong pansinin ang sinabi ko kanina, Miss Lindbergh. Kung ano-ano lang ang nasabi ko. Tama ka, sa wakas ay nagsalita si Charlotte. Ngunit gusto kong maniwala na buhay pa siya. Basta't buhay siya, magkakaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang anumang pagsubok. Nang marinig iyon, masakit sa dibdib ni Morgan at Lupin ang kanyang mga salita. Biglang tumunog ang telepono ni Lupin. Sinagot niya ito at tiningnan ang screen. Si Gordon ito. Oo, Gordon. Nandito na ako sa ospital. Kamukha nga ni Mr. Noct ang lalaking iyon. Ano ang ibig mong sabihin na kamukha? Nalilitong tanong ni Lupin. Ibigay mo sa akin ang telepono. Inagaw ni Charlotte ang tawag at sabik na nagtanong. Nakita mo ba siya? Siya ba talaga iyon? Dapat siya nga, pero pakiramdam ko ay may hindi tama. Sagot ni Gordon. Masaya akong siya iyon. Masaya akong buhay pa siya. Sobrang tuwa ni Charlotte kaya ang unang bahagi lamang ng sinabi ni Gordon ang kanyang pinansin. Tuluyan niyang binaliwala ang ikalawang bahagi. Mabuti pang kumpirmahin mo kapag nandito ka na. Wala nang iba pang sinabi si Gordon. Isa pa, pagmamayari ng pamilyang Gold ang ospital na ito at pinaigting na nila ang seguridad. Walang pinapayagang pumasok na media o sibilyan. Kinailangan kong mag-isip ng paraan para makapasok kasama ang mga tauhan ko. Bababa ako para salubungin kayo. Nabigla si Charlotte sa impormasyong iyon. Pagmamayari ng pamilyang Gold, bakit doon siya dinala? Sino ang nagdala sa kanya roon? Hindi ko rin alam. Iniimbestigahan ko pa. Mahinang sabi ni Gordon. Pakiramdam ko handa sa lahat ang pamilyang Gold. Hindi mukhang minadali ang mga ayos sa seguridad. Sige, naiintindihan ko na. Unti-unting bumalik ang rasyonalidad ni Charlotte. Hindi mo na kailangang salubungin ako. Aakyat na lang ako mag-isa. Gagawan ka ba ng problema ng pamilyang Gold? Nag-aalala pa rin si Gordon. Hindi sila mangangahas. Matigas na sagot niya. Kahit gawin man nila, hindi ako natatakot. Sige, makipag-ugnayan ka agad kung may mangyari. Patuloy ni Gordon. Iimbestigahan ko muna kung ano talaga ang nangyayari. Sige, pagkababa ng tawag, napalalim sa pag-iisip si Charlotte. Sapat ng kakaiba ang biglaang paglitaw ni Zachary, ngunit mas lalong kainahinala na nasa ospital siya ng pamilyang Gold. Gaya ng sinabi ni Morgan, tila isang pakana ang lahat ng ito. Parang may isang taong kumokontrol sa lahat mula sa likod. Sino siya? Bakit niya ito ginagawa? Ano ang pakay niya? Sunod-sunod ang tanong sa kanyang isipan, ngunit wala pa rin siyang makuhang sagot. Matagal ko nang sinasabi na masama si Nancy. Hindi napigilan ni Morgan ang pagmumura. Kita mo, siguradong may kinalaman ito sa kanya. Mariing nagkunot ang noo ni Lupin. Talagang kakaiba ito. Halatang isang pakana ang lahat, pero hindi man lang nila tinatangkang itago. Ano kaya ang balak nila? Harapin na lang natin kung ano man ang darating. Tumingin si Charlotte sa labas ng bintana. Nasa harapan na nila ang ospital at pakiramdam niya ay naroon si Zachary, naghihintay sa kanya. Kahit may bitag o panganib na naghihintay, kailangan pa rin niyang pasukin iyon at iuwi siya.
Huminto ang dalawang sasakyan sa harap ng ospital. Bumaba si Charlotte habang tinulungan naman ng mga tauhan nina Spencer at Johan ang kanilang mga amo. Charlotte, lumapit si Johan na halatang nasa sabik. Siya nga ba si Mr. Knock? Hindi ko alam. Tingnan muna natin siya, sagot ni Charlotte habang hinawakan ang braso ni Spencer. Mr. Spencer, hindi na ninyo kailangang pumasok. Ako na lang ang titingin. Napakahalaga nito. Paano ako hindi mag-aalala? Emosyonal na sabi ni Spencer. Charlotte, pakiramdam ko ay may hindi tama rito. Kapag pumasok ka, kailangan mong mag-ingat. Tumanggaw siya. Sige, titingin muna ako. Maghintay muna kayo rito. Maghintay ka muna ng kaunti. Inutusan ko na si Bruce na magmadaling pumunta kasama ang kanyang mga tao. Patuloy ni Spencer. Kung may mangyari, kahit papaano ay ligtas ka. Ayos lang ako. Maghintay muna kayo rito hanggang dumating si Bruce. Mauuna na ako. Hindi na makapaghintay pa, mabilis na pumasok si Charlotte sa ospital. Nakaramdam ng kaba si Spencer habang pinapanood siyang pumasok. Sa kabilang banda, mas kalmado si Johan. Walang masamang mangyayari sa maliwanag na araw, lalo na't maraming nakamasid. Ano man ang mangyari, kailangan lang nating magtiwala kay Charlotte gaya ng dati. May duda ka ba, Johan? Pakiramdam ni Spencer ay may pinahihiwatig ito. Sa tingin ko, napaka-komplikado ng isyong ito. Kunot noong sabi ni Johan. Malamang si Charlotte ang target nila. Maaaring mas mabibigat pang problema ang naghihintay sa kanya. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako sa kanya. Sana ganoon din ikaw. Siyempre, matatag na sagot ni Spencer. Siya na ang leader ng pamilyang Knock ngayon. Sino pa ba ang pagkakatiwalaan ko kundi siya? Napabuntong hininga si Johan nang marinig ang sinabi ni Spencer. Pagkatapos, lumingon siya sa likuran, hinihintay ang pagdating ni Bruce kasama ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, parang haharap sila sa nalalapit na digmaan. Lahat ay tensyonado at pinatatatag ang loob. Buong oras, paulit-ulit na pinaalalahanan ni Charlotte ang sarili na manatiling kalmado. Hindi siya dapat mataranto o magpakita ng kahinaan, kung hindi ay maaaring samantalahin iyon ng iba. Ngunit sa oras na makapasok siya sa ospital, hindi niya napigil ang bilasan ang lakad. Gusto niyang makita agad ang taong iyon at matiyak kung siya nga si Zachary. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang dibdib. Ipinagdasal niyang si Zachary nga iyon. Kahit bahagi man ito ng isang malaking pagkana, wala na siyang pakialam. Ang tanging hiling niya ay buhay pa si Zachary. Basta't buhay siya, handa niyang harapin ang anumang gulo o panganib na darating. Tumigil kayo dyan. Ilang bodyguard ang humarang kay Charlotte at sa kanyang mga kasama sa pasukan ng ospital. Ang pribadong ospital na ito ay isinara. Bawal ang mga hindi autorisadong tao. Umalis na kayo agad. Napakawalang hiya ninyo, sigaw ni Morgan. Alam ba ninyo kung sino kami? Paano ninyo kami haharangan? Kahit sino pa kayo, kailangan ninyong umalis ngayon. Hindi rin umatras ang bodyguard. Ikaw, ospital ito ng pamilyang Gold, tama. Pinigilan ni Lupin si Morgan at mahinahong nagsalita. Pakisabihan si Miss Gold na lumabas. Abala si Miss Gold at wala siyang oras para sa inyo. Matigas na sagot ng bodyguard. Talaga, ubos na ang pasensya ni Charlotte. Paano kung ipilit kong pumasok? Hindi umimik ang bodyguard at gumawa ng sinyas. Agad silang pinalibutan ng ilang lalaki. Napakakapal ng mukha ninyo. Habang sumisigaw, kinuyam ni Morgan ang kanyang kamao, handang umatake. Kalmado pa rin ang mga bodyguard ng pamilyang Gold at naghahandang gumanti ng may isang malinaw na boses ang umalangaw-ngaw. Tama na. Nang marinig ang boses, itinaas ni Charlotte ang ulo at nakita si Nancy na paparating kasama ang maraming tauhan. Tingnan ninyong mabuti. Ito si Miss Lindbergh, ang kasalukuyang presidente ng Knock Group. Paano ninyo siya haharangan? May kahulugang tono ni Nancy. Nang marinig iyon ng mga bodyguard, agad silang nagbigay daan kay Charlotte. Tiningnan siya ni Nancy nang hindi mabasa ang emosyon. Miss Lindbergh, pumasok ka. Salamat. Maikling sagot ni Charlotte bago tuluyang pumasok. Miss Lindbergh, babalik din sa iyo ang lahat ng kasalanang ginawa mo. Naglakad si Nancy sa tabi ni Charlotte. Bagamat mababa ang kanyang boses, puno ito ng pang-aapi. At ano naman,
Tinaasan siya ng kilay ni Charlotte. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Nangangitim ang mukha ni Nancy. Napakabuti ni Mr. Knock sa iyo, pero tinangka mo pa rin siyang patayin. Napakasama mo. Maaaring maniwala ang iba sa tsismis na iyan, pero ikaw ba ay nalinlang din, Miss Gold? May halong pangungutya ang tono ni Charlotte. Bago maaksidente ang asawa ko, sinabi niya sa akin na matalino ka at dapat kitang maging kaibigan. Mukhang nagkamali siya ng paghuhusga. Ikaw, namula sa galit si Nancy. Hindi na siya pinansin ni Charlotte. Binilisan niya ang lakad at agad nawala sa paningin ni Nancy. Pinagmasdan ni Nancy ang kanyang likuran na may hindi maipaliwanag na ekspresyon, tila may malalim na iniisip. Miss Gold, sa tingin mo ba ay totoo ang mga tsismis? Mahinang tanong ng kanyang tauhan. Malalaman natin kapag nakita na natin si Mr. Knock. Seryosong sagot ni Nancy. May kakaiba rito. Siya ba talaga si Mr. Knock? Sino ang nagdala sa kanya sa ospital natin? Bakit ang tatay ko ang kinontak at hindi ako? Talagang kainahinala. Dagdag ng tauhan. Pero marahil ay may alam si Mr. Gold. Tinanong ko na siya, pero ayaw niyang magsabi ng kahit ano at pinagalitan pa ako. May halong paggalang at takot ang tinig ni Nancy. Hayaan na. Kumpirmahin ko muna kung si Mr. Knock nga ang lalaking iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Matapos magmadaling maghanap, sa wakas ay natagpuan ni Charlotte ang silid. Habang papalapit siya, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa huli, halos tumatakbo na siya papasok sa loob. Nang bigla niyang buksan ang pinto at makita ang payat at mahinang lalaking natutulog sa kama, tila tumigil ang kanyang paghinga. Siya nga, siya talaga, buhay pa siya. Hindi na napigilan ni Charlotte ang kanyang emosyon. Tumakbo siya palapit at mahigpit siyang niyakap. Akala ko ay hindi nakita muling makikita. Dahan-daang iminulat ng lalaking nasa kama ang kanyang mga mata, tila nahihirapan siyang huminga dahil sa higpit ng yakap ni Charlotte o marahil ay may naramdaman siya. Mahal, hawak ni Charlotte ang kanyang mukha at napasigaw. Salamat at buhay ka pa. Salamat sa langit. Tinitigan siya ng lalaki ng sandali, halatang nalilito, bago lamambot ang kanyang mga mata. Parang pinipilit ang sarili, marahan niyang itinaas ang kanyang mga braso at niyakap pabalik si Charlotte. Ayos na ang lahat ngayon. Hinalikan ni Charlotte ang kanyang noo, napalitan ng tuwa ang lahat ng kanyang lungkot. Uuwi na tayo. Habang nagsasalita siya, balak na niyang utusan si Lupin na ayusin ang mga papeles para mailipat ito sa ibang ospital nang biglang pumasok ang ilang pulis. Mahigpit na sabi ng isa sa kanila, "Ikaw ba si Charlotte Lindbergh? Sumama ka sa amin sa istasyon ng pulis para tumulong sa aming investigasyon." Ano ang ibig mong sabihin? Agad na lumapit si Lupin upang magtanong. May natanggap kaming anonymous na ulat na inaakusahan ka ng panununog upang patayin si Mr. Knock. Seryoso ang tono ng pulis. May ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ka sa sunog sa tirahan ng pamilyang Knock sa Southridge. Sumama ka sa amin upang tumulong sa investigasyon. Paano mangyayari iyon? Sigaw ni Morgan. Asawa ni Miss Lindbergh si Mr. Knock. Paano niya siya sasaktan? Anong klaseng logika iyan? Tama. Sang-ayon si Lupin, sinadya siyang pagbintangan ng taong iyon. Malalaman lamang natin matapos ang investigasyon. Mariing sagot ng pulis. Inaanyayahan lang siyang tumulong sa investigasyon, hindi pa siya sinasampahan ng kaso. Kung patuloy kayong makikialam, ibig sabihin ay may kasalanan kayo. Ano ang pinagsasabi mo? Nag-init ang ulo ni Morgan. Ano ang badge number mo? Magrereklamo ako laban sa iyo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ikaw, Morgan, sigaw ni Charlotte. Napilitan si Morgan na tumahimik at umatras, ngunit nanatiling naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata habang tinatitigan ang pulis. Ginoo, bilang isang mabuting mamamayan, tiyak na makikipagtulungan ako sa pulisya sa investigasyon. Lumapit si Charlotte at magalang na nagsalita. Ngunit kailangan ko munang iuwi ang asawa ko. Maaari ba akong pumunta sa istasyon mamaya? Hindi maaari. Kailangan mong sumama sa amin ngayon din. Diretsahang tumanggi ang pulis. Dahil hindi pa malinaw ang lahat,
hindi namin alam kung magiging ligtas si Mr. Nock kapag kasama ka. Ikaw, maging si Charlotte ay nagalit. Nang muntik na siyang sumabog sa galit, may mayabang na tinig ang umalangaw-ngaw. Ospital ito, huwag ninyong gambalain ang pahinga ng pasyente. Tumangala si Charlotte at nakita si Nancy na paparating kasama ang kanyang mga tauhan. Miss Lindbergh, mas mabuti sigurong makipagtulungan ka sa pulis at huwag nang gambalain ang ibang pasyente rito. Payo niya. Pagkatapos niyang magsalita, nakita niya ang lalaking nasa kama at natigilan. Maya-maya, napasigaw siya, "Ikaw nga, Mr. Nock." Hindi pinansin ang lahat ng naroon, tumakbo siya palapit at niyakap si Zachary. "Hoy, ikaw!" Nang handa nang magalit si Morgan, marahang itinaas ni Zachary ang kanyang mga braso at itinulak palayo si Nancy. Mahinang sabi niya sa pulis, "Ginoo, sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Si Charlotte ang asawa ko. Hinding-hindi niya ako sasaktan." Habang tinititigan siya, napuno ng emosyon si Charlotte. Ang boses at paraan ng pagsasalita niya ay eksaktong kay Zachary. "Ipinagtatanggol pa niya ako, siya nga ang asawa ko." Kabanata 1500. Agad na nagtanong ang pulis, "Mr. Nock, alam mo ba kung sino ang nagsimula ng sunog?" "Hindi ko alam." Bagamat mahina ang boses ni Zachary, matatag ang kanyang tono. "Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ang asawa ko." Pagkasabi niyon, hinawakan niya ang kamay ni Charlotte. Nabigla at naantig siya. Kahit pa magduda ang lahat sa kanya, sapat na ang tiwala nito. Dumilim ang mukha ni Nancy nang makita ang tagpong iyon. Gayunman, lumapit pa rin siya at nagsalita, "Ginoo, ospital ito. Mas mabuti sigurong hayaang magpahinga muna ang pasyente. At sa tingin ko ay hindi naman makakatakas si Miss Lindbergh. Kung kailangan ninyo ang kanyang tulong, maaari ninyo siyang ipatawag sa ibang oras." Nagulat si Charlotte na marinig si Nancy na ipinagtatanggol siya. "Sige." Sa wakas ay pumayag ang pulis. "Charlotte, pumunta ka sa istasyon ng pulis sa loob ng 12 oras upang tumulong sa investigasyon. Huwag mong kalimutan." "Sige." Tumango si Charlotte. Mabilis na umalis ang mga pulis. "Kumusta ka, Mr. Nock?" Nag-aalalang tanong ni Nancy kay Zachary. "Tatawagan ko ang doktor." "Hindi na kailangan." Pinigil siya ni Zachary. "Salamat sa kabutihan mo. Dahil narito na ang asawa ko para sunduin ako, uuwi na ako." Magalang niyang sabi. Nanigas ang mukha ni Nancy. Bigla niyang naramdaman na parang tanga siya. Siya mismo ang naglalagay sa sarili sa kahihiyan sa pagtayo roon. Samantala, labis ang tuwa at galit ni Charlotte sa kanyang ipinakitang saloobin. Lahat ng kanyang pangamba at pagdududa ay naglaho sa isang iglap. Masaya rin sina Lupin at Morgan. "Marahil ay sobra lang ang iniisip namin. Uwi na tayo, mahal." Sa paraan ng paghawak ni Zachary sa kamay ni Charlotte, kitang-kita ang tiwala at pagdepende niya rito. "Oo, uuwi na tayo." Niyakap siya ni Charlotte at tinulungan siyang bumangon. Nagmadali ring lumapit sina Lupin at Morgan upang alalayan siya. Samantala, kakarating lamang nina Spencer at Johan kasama si Bruce at ang kanyang mga tauhan. Gaya ng mga babae, labis ang kanilang kasiyahan, lalo na si Spencer. Pamatak ang kanyang mga luha habang paulit-ulit na sinasabi, "Salamat sa langit, pinagpala tayo ni Mr. Henry." Sa wakas ay nakabalik na si Mr. Zachary. "Sige, umuwi na tayo." Dahil ayaw nang magkaroon pa ng gulo, minabuti ni Charlotte na umalis agad. Matapos tulungan ni Bruce si Zachary na maupo sa wheelchair, sabay-sabay silang umalis ng ospital. Nakatayo sa gilid, tahimik na pinanood ni Nancy ang lahat habang nilalamon siya ng matinding panghihinayang. Inakala niyang tadhana ang pagdating ni Zachary sa ospital ng kanilang pamilya at binigyan siya ng langit ng pagkakataon. Ngunit lahat ng kanyang pag-asa ay nawasak. Ang mga salita ni Zachary at ang malamig niyang ekspresyon ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Pagkasakay sa sasakyan, niyakap ni Zachary si Charlotte ng buong lambing gaya ng dati. Mahina niyang ibinulong sa kanyang tainga. "Ang sarap sa pakiramdam na nayayakap pa rin kita ng ganito." "Oo," sagot ni Charlotte. "Napakaganda talaga." Hinawakan niya ang pisngi nito at dahan daw ang lumapit upang halikan siya. Ngunit biglang tumingin si Charlotte sa kanya at kusang umiwas, inilayo ang mukha. Napatigil si Zachary, tuluyang nabigla.
Maging si Charlotte ay nagulat, hindi niya alam kung bakit niya ito iniwasan. Miss Lindbergh, sa sandaling iyon, binuksan ni Morgan ang pinto ng sasakyan at pumasok. Nang makita niya ang eksena, agad siyang tumalikod. Pasensya na. Sumakay ka na. Isinantabi ni Charlotte ang nangyari at nagutos. Dumiretso na tayo sa Kindness Hospital ngayon. Sige. Pagkasakay ni Lupin at Morgan, mabilis na umandar ang sasakyan. Hindi na kailangan pang pumunta sa ospital. Pagod na pagod si Zachary. Umuwi na lang tayo, pero hindi pa magaling ang mga sugat mo. At ang katawan mo, mariin niyang giit. Ayos lang ako. Umuwi na tayo. Sige. Naiintindihan ni Charlotte ang kanyang nararamdaman. Marahil alam nito na malala ang kanyang kalagayan at wala nang silbi ang muling pagpunta sa ospital. Kaya ayaw na niyang pagdaanan pa iyon muli.